Natin na pamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga nasalanta pa rin ng Tropical Depression Vicky sa pamamagitan ng DSWD. Makakausap po natin si Undersecretary Glenn Paje. Good morning po, Yusek. Yusek, nakamute po yata kayo. Yusek. Yusek. Magandang umaga sa inyo, Rocky at Alcho. Opo. Yusek, kumusta na po yung relief operations ng DSWD dun sa mga sinalanta ng Tropical Depression Vicky sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas? Gaano karaming pamilya na po ang natulungan ninyo? Naku, magpapasko pa naman po, Yusek. Opo, ito nga ang malungkot na parte nito dahil magpapasko na, may COVID pa at patuloy tayong sinasalanta ng bagyo. Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at itong may kaugnayan nga sa mga apektado ng Bagyong Vicky. Sa Central Visayas po, ang DSWD Field Office ay namamahagi na ng mga pack meals at yung ating mga family food packs. Lalo dito sa syudad ng Lapu-Lapu City. Ganon din po sa Caraga Region, ang DSWD Caraga ay nagbigay na rin ng mga family food packs sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman po ang ginagawang assessment ng ating mga field offices, lalong-lalo na sa mga munisipalidad sa Surigao at sa iba pang bahagi na apektado ng bagyo. Kasalukuyan po ay nasa mahigit 8,000 na pamilya na o mahigit 36,000 individuals ang ating mga natutulungan. Nasa 149 barangays po ito, medyo marami-rami. At patuloy po itong ginagawa sa Region 7, Region 8, Region 11 at sa Caraga. Sila po yung mga medyo naapektuhan ng mabigat dahil sa pananalanta ng Bagyong Vicky. Opo, ito po yung tanong ng marami rin, Yusek, lahat po ba daw ng nasalanta ng bagyo ay kinukonsiderang eligible sa assistance to individuals in crisis situation program ng DSWD? Pakipaliwanag po ito. Ano po yung assistance na matatanggap nila sa ilalim po ng naturang programa? Iba-iba pong assistance ang maaari nilang i-avail, depende po sa assessment ng ating mga social workers at ng mga umaharap po sa kanila. Ang assistance to individuals in crisis situation o yung AICS ay open po, bukas po ito sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong. May mga konting requirements lang po at ito naman ay hindi mahirap punuan o ipakita. At ito lang po ay nagpapatunay na talagang yung individual na yon ay nangangailangan ng tulong o deserving na mabigyan ng tulong base na rin sa assessment ng ating mga social workers. Opo, Yusek, may mga LGU po na nagre-request ng relief augmentation mula sa national government para sa lugar nila. Paano naman sila tinutugunan? Yung mga dagdag po o yung ating resource augmentation ay base na rin sa request ng mga LGUs. Sa ngayon po ay hindi pa tayo nakakatanggap ng request mula sa LGUs, ngunit nakahanda naman po ang ating mga field offices sapagkat sila po ay may mga kani-kanyang mga stockpile na mga relief goods at iba pang mga pangangailangan, mga food and non-food items na madali nilang maiipasa o maibabahagi sa mga LGUs once na mag-request ito. Alam naman po natin na yung mga LGUs ang first responders at madali naman silang nakakatanggap ng ayuda o ng dagdag na resources, lalong-lalo na itong mga relief goods galing sa DSWD kapag sila po ay nag-request na. Opo, may tanong lang po si Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Sinabi po ninyo ng emergency cash subsidy being distributed under Republic Act 11949 or yung po yung bayanihan to recover as one law had already been issued to over 142
family beneficiaries as of yesterday. Ano na daw po yung total fund allocated by the Bayanihan 2 Law for the emergency cash subsidy or the target number of family beneficiaries ng subsidy program? Ang target beneficiaries po kasi natin dito ay nasa 643,000 na nabigyan na ng sa Bayanihan 2 SP. Kabilang po dito yung 75,000 na target beneficiaries mula doon sa mga lugar na considered granular lockdown. Meron din pong karagdagan na 568,000 na additional 4-piece beneficiaries na kasama dito. Opo, Yusek, sumulat daw po sa inyo at kay o sa DSWD at kay Pangulong ang Pangulo si Senior Citizen Party List Representative Ordonez na sana'y ma-release na po yung naipong pensyon ng mga indigent senior citizens mula pa nung Hulyo. Ano na po daw ang estado nito? Sa ngayon po, nasa 80% na po halos ang naipamahagi sa 2020 stipend ng senior citizens beneficiaries. At kasalukuyan po ay isinasagawa ang payouts ng social pensions sa pamamagitan ng manual payouts. Ganon din po sa pamamagitan din ng ating mga special disbursing officers ay ginagawa po itong pamamahagi ng kanilang social pension. Nag-transfer na rin po tayo ng pondo sa mga LGUs para maging katuwang din natin sila sa pamamahagi o paghatid o pagpapahatid ng tulong na ito sa ating mga senior citizens. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Undersecretary Glenn Paje ng DSWD. Keep safe po and Merry Christmas. Merry Christmas din po sa inyo at keep safe din at para sa lahat ng ating mga taga-subaybay ay maligayang Pasko sa inyong lahat.